Sino si Jose Dizon? Ano ang kanyang naging gampanin sa kasaysayan ng Pilipinas? Si Jose Dizon ay isa sa mga nagtatag ng katipunan na nag-umpisa ng himagsikan at isa sa 13 martir na binitay sa Bagong Bayan noong 11 ng Enero taong 1897. Si Jose Dizon ay tinatayang isinilang sa pagitan ng 1810 hanggang 1870 sa Binondo, Maynila. Ngunit, hindi natukoy ang pagkakakilanlan ng kanyang mga magulang dahil sa kakulangan sa impormasyon. Ngunit, nalaman na siya ay ikinasal kay Roberta Bartolome. Sa kanilang pagsasama, sila ay biniyayaan ng isang anak na nagngangalang Marina Dizon, na kalaunan ay naging miyembro rin ng katipunan katulad ng kanyang ama. Nang mamatay ang kanyang asawa noong Marso taong 1876 sa panganganak sa kanilang nag-iisang anak na si Marina, ipinagkatiwala niya sa kanyang kapatid na babae na si Josefa Dizon Jacinto, ina ni Emilio Jacinto, ang kanyang anak na si Marina Dizon. Upang mabigyan ng magandang buhay ang anak na si Marina, siya ay nagtrabaho bilang isang grabador sa Casa de la Moneda sa Maynila. Nang masiguro na nasa mabuting kalagayan ang kanyang anak, noong Abril taong 1872, siya ay sumali at iniluklok sa samahang masoneriya na itinatag ni Pedro Serrano Lactao sa Maynila. Kasama niya sa pagiging miyembro sina Maximo Gregorio, Jose V. Molina, at Mamerto Natividad. Noong taon ding yun, itinatag niya ang samahang Lohia Taliba sa Trozo, Maynila at nagsilbi bilang kagalang-galang na pinuno. Kalaunan, siya ay nagsilbi bilang ika-4 na vice-presidente ng Grand Consejo Regional de Filipinas gamit ang simbolikong pangalan na Mongometry. Noong 3 ng Hulyo taong 1872, siya ay naging isa sa mga miyembro ng La Liga Filipina na itinatag ni Jose Rizal. Ngunit, noong 7 ng Hulyo taong 1872, hinuli at ipinatapon ang kanilang tagapagtatag na si Jose Rizal sa dapitan sa Mindanao. Nang madakip si Rizal noong 7 ng Hulyo taong 1872, kinagabihan ng araw na iyon, siya at iba pang kapwa-mason tulad ni Ladislao Diwa, Teodoro Plata, Valentin Diaz, at Britchia Pantas, kasama si Andres Bonifacio ay nagpulong sa bahay ni Deodato Arellano sa 72 Oscarraga Street upang magtatag ng samahan, na naglalayo ng kasarinlan mula sa Espanya, sa pamamagitan ng armadong himagsikan na nakilala sa tawag na Katipunan. Noong Mayo taong 1876, ilang buwan bago matuklasan ang Katipunan, bumuo ang Katipunan ng isang komite, upang makipag-usap sa Admiral ng Hapon na barkong Congo, para sa pagkuha ng mga sandata mula sa Japan. Siya ay isa sa mga miyembro ng komite, kasama sina Aguedo del Rosario, Candido Tirona, Enrique Pacheco, Daniel Tirona, Cipriano Pacheco, Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, at Pio Valenzuela. Nagtipon sila sa tahanan ni Pio Valenzuela sa No. 35 Calle Lavezares, upang pag-usapan ang mga detalye ng plano ng negosasyon, ngunit sa huli ay hindi ito nagtagumpay. Ngunit, makalipas ng 3 buwan, noong 19 ng Agosto taong 1876, ang Katipunan ay natuklasan ng mga Espanyol dahil sa pagbunyag ni Teodoro Patiño, kay Padre Mariano Gil sa lihim na samahan. Nang malaman ng mga Espanyol ang lihim na samahan na Katipunan, ang lahat ng miyembro nito ay pinag-aaresto. Noong 16 ng Setyembre taong 1872, isa siya sa mga naarestong miyembro ng Katipunan. Matapos ay dinala siya sa kulungan sa Fort Santiago ni Colonel Francisco Olive, kung saan pinahirapan siya sa loob ng 3 buwan upang kunan ng impormasyon. Matapos ay nilitis siya at ang iba pang mga inaresto ng hukumang militar, sa kasamaang palad, siya at ang iba pa ay napatunayang may sala sa kasong pagtataksil at rebelyon at hinatulan ng kamatayan. Noong 11 ng Enero taong 1877, bago ang oras ng kanyang kamatayan,
Siya ay sumuko sa simbahang Katolika at sinabi ang kanyang mga paniniwala bilang Mason. Sinabi niya na ipinanganak siya bilang Katoliko at mamamatay din bilang Katoliko. Siya, kasama sina Eustaquio Manilac, Moises Salvador, Braulio Rivera, Numiriano Adriano, Domingo Franco, Gabriel Prieto, Macario Valentin, Francisco L. Rojas, Faustino Villaruel, Benedicto Najaga, Mariano Megarejo, at Tomas Prieto ay inilabas ng Fort Santiago nang nakatali ang mga kamay sa likuran at pinalakad patungong Bagong Bayan. Nang makarating ng Bagong Bayan, at sa pagbubukang liwanag ng umaga, nagpakita siya ng katapangan at ang natitira sa 13 martir ng Bagong Bayan sa harap ng kanilang mga taga-bitay at nag-alay ng kanilang mga buhay bilang pinakamataas na sakripisyo para sa kalayaan. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.